Alright, welcome back sa isa ng bagong edisyon ng The Parokiano Show. Ako nga pala si Lem. At kasama ko pa rin ang aking walang iba kundi ang kagilagilalas, matigas at matikas na co-host. Walang iba kundi Chris Bermejo in the house. Ayun, goods ba kayo mga kaparokya? Yes, balik na naman kami, recording day. Oo nga. Actually, real talk, katatapos lang po ng Madrid Talk PH na recording. At Dire-diretso na. Oh. By the way, kasi recording day talaga namin is a Sunday. Tapos ano 'yan, kinakapitalize namin ni Chris na imbes na mag-record kami araw-araw, gagawin na lang namin mag-record kami ng isa. Tapos mayroon na kami series of topics. So Chris, bago tayo mag-jump sa ating topic ngayong episode na to, magkumustahan muna tayo, lalo na sa ating mga parokya. At syempre, pinagkapasalamat. KitKat KitKat baka naman. Ang sayo, kailangan natin ng sponsor. I-flex ko talaga yung KitKat, oh. Alam mo, magkumusta man tayo, Chris, pero bago lahat, kung meron tayong tsokolate na gustong-gusto, by the way, hindi pa kami sponsored, pero KitKat talaga yung go-to na tsokolate kasi ang sarap niya. Sabi nga, have a break, have a KitKat. Kumusta, Chris? Medyo maaliwalas kang ngayon. At ibang aura mo eh. Oo. Hindi sakto lang. Lagi naman ako ganito eh. Ako SKL lang din ako, cup. Yung sa tsokolate. Ako naman sneakers kasi hungry. Grab a sneakers naman ako. Wala kang pinapakita. So, KitKat Philippines, sobrang truly napakasarap ng tsokolate nyo. Kung si Chris po ay ibang brand yung sinabi niya, ako na lang po yung sponsoran nyo ng KitKat. Kasi, actually, itong KitKat na to, yung KitKat sa Thailand pa to, pero ang sarap kasi niya talaga. At kahit sa bansa man ako mapunta, yung KitKat hindi nagbabago lasa. Kaya yun, number 1 kayo sa puso ko. Ayun, KitKat, baka naman. Hindi, kasi baka sabihin, gaya-gaya din ako eh. Di ko na lang inulit na pero one of the ko rin naman yung KitKat. Kasi yun nga, masarap din yung tsokolate. Kaso baka sabihin ng mga kaparokyanos, gaya-gaya ako, so nag-iba muna ako. Yun, stickers. Baka naman din. Uy, Chris, kahapon meron tayong pinuntahan at produkto to nung episode 27 natin. Pero magkakaroon tayo ng sariling episode tungkol dyan. Pero ano ba yung ginawa natin kahapon? Ayun, yun nga, nagkaroon lang naman ng isang friendly match sa pagitan ng The Parokianos Club de Football at The Galacticos FC na under ng Peña Madridista Pilipinas. Mm-hmm. So, ayun nga, goods naman na tamang laro ng pinakamamahal nating larong football. And, yun. Tamang laro lang sa mga Joven and mga tamang laro lang. Mga mama, no? Mga hombres. Tsaka, ayun, nagulat nga ako kay Cap, sinabi maaliwalas na yung aura ko kayo.
So, ibig sabihin, natago ko po yung injury ko. Alam mo, actually, nung nilabas yung episode 27, natawa ko kasi syempre may banter pa rin naman at hindi nawawala yung banters pag sa isang football match. Lamang daw Parokyanos kasi may PR stunt. Kasi may episode. Well, niyayaya Doon na nga tayo babawi eh. niyayaya namin kaya Galacticos FC na somehow makasama namin kayo sa episode at nang marinig namin ng inyong mga sides. No, Chris, di ba? Alam mo, ang ganda nung laro, kasi syempre mga kaibigan naman natin lahat yung mga yan. At isa sa nakaka-proud din is nakalaro ako ng 2 full matches na magkasunod nang hindi nagpapasub kasi walang sub. Pero kilala mo isang laro, sunod na laro pahinga muna ako, pero nagawa ko makalaro ng 2 matches par hindi nagpapasub. Tapos ikaw din. Nakaka-proud, naiyak ako. alam mo yung feeling ko yung injury mo sa sa tuhod. Feeling ko nakuha mo, hindi ka naman na medyo karma ka nun kasi inonggolan mo ko. Hoy, hindi Siyempre, hassle yun. Knowing na, wala nang last man to, tas umi-ere pa yung bola dun papasok sa net. Siyempre, try natin na ilabas yun eh. Kaso mali yung timing. Hindi, Chris, okay lang yun. Alam mo naman, sinabi ko, kasi ako yung goal na yun, nakaluhod ako sa harap ng net. Kasi, namali rin si General ng attempt kung saan siya tatalon. Kaya parang ayun, parang sabi ko sarili ko, hindi na pwedeng, alam ko third goal nila yun eh. Yung first match yun, yung 3-2 na Pero, pag-usapan natin yung team natin nun. Siyempre, ako, ikaw, utol mo si Crisial, tapos si RJ, si Gids, si General na debutant, tsaka si Rafa na nakasama natin ng episode 22-23. Ibang breed si Rafa. Narinig na syempre recorded to. Ang players po ng Parokyanos ay hindi po pwedeng mapunta sa ibang team. Dadaan muna kayo sa amin ni Chris. Kaya, sa kapitan ng PMF, syempre, pag PMF okay lang kasi under PMF tayo maglalaro. Pero pag yung ganyan, mga Copa or friendlies, si Omar lang yung nag-prosper yung transfer, pero other than that, wala. Kasi ganito kami. Nagyayakapan kami, kaya kami bonded. Okay, dead air po si Chris. Speechless, wala pong nasabi. At Chris, ano ba? Kumusta ka? Kumusta nangyari sa iyo? Kasi actually yung release naman na yan may episode naman din talaga siya. Pero kumusta kumusta ang iyong isang buong linggo? Ayun, napaka-productive ng nakaraang linggo. Aside from siyempre sa mga day jobs 'yon. Diba, may mga extracurricular activities tayo. Then, yun. Kasi part na din ng namin, office na magkaroon ng parang mini league na sa basketball naman. So, sumasali din tayo doon. So, parang yun nga, may mga physical activities din ako midweek. Tsaka, prior dito sa
friendly natin. Yun nga lang medyo may mga naabutan tayo ng hindi naman naabutan lang ng lintik. Yun, medyo nagkaroon tayo ng hindi naman ganun kaseryoso injury. Part naman din siya ng laro. So, yun, ito, parang nagpapagaling kasi yun minor setback turns into major comeback. So, ayos yun ah. Minor setback tends to major comeback. Galing ah. Puro back to back. So, baka sa mga susunod din na engagement or activities ng siguro sa office namin sa basketball team ng opisina namin. Then ito ng PMF sa team ng PMF and even sa parokyano syempre makabalik tayo sa paglalaro kasi parang ako kasi iba yung dating or iba yung naidudulot sa akin ng paglalaro lalo na yung nare-represent mo yung mga team mo. Syempre laban tayo. Lalo na syempre sa parokyanos, syempre matagal na ako naglalaro tsaka kasama dito sa parokyanos. So every Copa season I'll play with my heart and defend the crest. Wow. Alam mo nga feel ko nga kasi nung sa amin ni Lord. Yung nagsuot pa nga kami ng armband. Iba yung feeling ng grabe captain's armband naglalaro talaga hindi pwedeng mapahiya. Tsaka na-debut ko rin yung Copa ko na na sapatos. Sabi, Adidas Adidas number 1. From head to toe talaga Adidas ako. Yun nga kapag ganda Sabi ko nga after game i-arbor ko ka. Kasi di kami panalo Kasi mukha siya kay Tony Crocs. Tony Crocs. Hindi naglaro si Tony Crocs sa atin kahapon. Oo nga, wala siya. May ibang commitment si Tony Crocs Kaya nga well, dahil na-open mo nga yung yung na-open mo yung kumusta na medyo alam mo na naku-clueless ako sa namin sa flow ng interview namin. Pero actually gusto kong itanong kay Chris yung injury mo ba na yan is galing yan dun sa basketball mo nung recent days? Tingin mo? Tingin ko din kasi parang magkasunod na dikit na schedule tapos crucial game din yung yung mini league namin nun. Parang nagkaroon na ako ng knock pero syempre pinapasok tsaka nilulook forward ko kasi is yung ito nga yung friendly. So hindi ako pwedeng mawala kasi iba talaga yung yung motivation tsaka hype kapag yung parokyanos ang dinadala mo. Tsaka itong recording day ngayon. Actually, may guest kami dapat today kaso hindi, maganda naman kasi next week naman siya dadating. Kaya Chris, huwag ka nang malungkot kasi actually, iba yung energy dapat ni Chris ngayon. Kumbaga yung taguro na 100%. Pero ngayon kasi parang more on 60% lang siya with matching na iniinda pa niya yung sakit ng katawan niya. So, hindi naman Cap, overwhelmed lang talaga din ako sa nangyari kapit kaya medyo nag-dead air tayo kanina. Kasi iniisip ko, ano kaya yung mga na-enjoy ko kahapon. Actually, madami naman ako na-enjoy na moment kahapon. Kaya yun nga, syempre, parang wala pa namang isang taon, pero ang tagal na din since naglaro yung parokyanos na magkakasama. So, December last year, di ba? Oo. Parang na rin. Hindi naman more than siguro. Wala pang isang taon pero parang yun nga sabi nga nung yung sa palitan din natin ng mga messages doon sa group chat natin. Props, di ba? Props daw. Props nga naman daw. Not bad. Ayun. Not bad for a team playing for only once a year. Once
a year. Iniisip ko, well, that's a handicap match for you. Diba? The banter never stops. Kaya, sa Galacticos, okay lang yun, wala kayong PR, kasi ang lakas naman na ng lineup mo, sa PR na lang kami babawi. Oo, gawa kayo ng PR stunt nyo, di ba? Tapos ang sisipag pa ng mga admin namin, may mga match day, postings ka. Oo nga. Well, with regards dyan, pag-uusapan natin ngayon, kasi kilala ko to si Chris, pag may match day to, may kanya-kanyang playlist to. Kung makikita niyo po yung kanyang Facebook, Chris Laos Bermejo, panay My Day po niyan. At ang My Day po niyan, ang story niya, laging may ad music, may music na nakadikit. Pag mga ganyang intense na mga laro, laging may playlist po yan. So, pag-usapan natin ngayon, yung mga playlist. Chris, kahapon, nung naglaro ka, anong playlist mo? Or kahit song in particular? Kahapon, siguro, yun na, usual naman talaga mga, yung K-pop songs. Then, ako yung, habang nasa biyaya ko, siguro, bumanat ako ng isang playlist na puro Bruno Mars songs. Puro Bruno Mars. Actually, nung prior nung papunta ako ng venue, kasi wala akong playlist nung night before. Kasi naglaba ako. Oo, kasi para alam mo yun, duties pa din. Pero yun nga, nung bumabiyahe na ako kahapon, Go Fighting Dreamers ako lagi. Parang 2 years ko na siyang sunod-sunod na ginagawang kanta sa tenga ko yan. Parang national anthem na ng ng football club natin yan. Tsaka yung sa Naruto na na yung parang teams nila, yung Rising Fighting Spirit, yung jing jing tidididin tidididin ten yon ten pag may mga fight scenes. Oo. So, lagi kong nasa yan. Kasi iba yung motivation nun. Parang pag alam mong yun yung tugtog, yun yung sinasapian na ng QB si Naruto eh. Yung tipong, yung naiyak na siya sa galit. Sasuke! Yung ganun. Ayan. Yun yung tugtog ng kahapon. Yun sa mga bagong tagaparinig ng yung mapapadaan sa YouTube at Spotify na mapapanood yung The Parokiano Show. Yung mga bagong kaparokya. Mm-hmm. Yung Fighting Dreamers naging slogan din ng Parokianos Club de Football yan. Tsaka, yun parang national anthem. Yan yung lagi namin dala pag incoming 3 years, lagi may Go Fighting Dreamers. Oo. Kasi kami yung mga kami yung medyo yayariin ng mga experience clubs pa kaya yun yung motivational namin. Pero solid talaga yung kahapon. Pero Chris, since nabanggit mo si Bruno Mars, anong mga kanta ni Bruno Mars yung naging mo? Yung trip sound trip mo. Oo. Yun nga parang yung sa gaya ng sabi ko doon sa mga previous episode natin ng The Parokiano Show, nakikinig ako ng music depende din sa mood ko eh. So kahapon, dahil pupunta ka sa laro, syempre yung mga groovy music ni Bruno Mars. Pero nung bago ako siguro dumating ng Studio 300, nung venue natin, pinapakinggan ko talaga, nakailang ulit ako yun doon sa dahil with the smile nila ni Lady Gaga. Kasi nagagandahan kasi ako doon sa kanta. Tsaka recent siya eh. Medyo bago siyang release din. So, ayun. May may didikit mo ba siya sa'yo? Sa iyong buhay? Medyo cap kasi sabi ko nga yung music na pinapakinggan ko depende rin sa mood ko.
Di ko alam bakit ako nakapakinig ng ganong genre ng music tapos malapit na ako sa venue. Ano nga ulit yung title, i-digest, i-ano natin, dissect natin. Ano? Hoy! Grabe. Hindi. Hindi nga eh. Title lang naman yung pinag-uusapan natin eh. Ano? Ano ba yun? Nakalimutan ko na, Kap. Ayun, Die. Die with a Smile, Kap. So speaking of smile, may nagpapasmile na ata sa iyo, Chris eh, kaya sobra-sobra yung ligaya mo ngayon eh. Tayo namubulaw. Tayo na namubulaw ako. Yung jersey. Okay, this is the first time po sa yung jersey ko namumula. Sa first time po sa history ng Parokyano Show na nagmura si Chris out of nowhere. Ganyan po talaga siya kapag nako-corner na. Nagpapasmile. Siyempre, dapat naman lagi, araw-araw tayong mag-wear ng smile, di ba? Kasi, ano sabi nga? Lagi rin the smile is the best makeup, a person na lang kasi, babae lang bang umingiti, di ba? Gender equality tayo, pre. Ayan. The best makeup a person can wear. So, ayun nga, positive lang naman tayo lagi kapag yung outlook natin sa buhay. Syempre, progressive lang. Parang sabi nga doon sa slogan ng City of Manila. Forward Manila. Ano? Forward Manila. Yun ba yun? Sulong. Ako taga Manila ako, di ako Sulong Maynila. Oo. In English mo po naiisip ko yung dating kay Erap yung forward ever, backward never eh. Yun yung So, ayun lang naman yung mga disposition ko lagi Kaya lagi tayong nakangiti. So, kahit nga naman yung pre-game natin kahapon, ninigitihan ko naman lahat eh. Tapos peace bump tayo sa kahit kalaban. Actually, parang ang lungkot mo nga kahapon pagkarating mo, pre. Di ko alam. Talaga? Hindi yung medyo medyo fades ba yung tawag doon? Parang medyo straight face ka lang nung kahapon. Feeling ko kasi, hindi, pre. Kasi sabi mo nung kahapon, parang wala kang tulog. Busy din kasi prior doon sa Pero syempre, ngiti-ngiti lang tayo kasi mag-enjoy tayo doon sa event, sa match kahapon. So, yun nga, kasi game face na din, tsaka iba rin, mga groovy music na din ni Bruno Mars. Tumutugtog doon sa natin eh. By the way, kahapon ata yung release or no Friday. Kahapon, correct nyo na lang po kami. Correct mo na lang ako, Chris, bilang puro Bruno Mars yung tugtugan mo. Kahapon yung release ng single ni Bruno Mars featuring Rosé or Chaeyoung ng Blackpink. Ang title ay APT. Ako Chris, di ko pa napakinggan yon kasi bago tayo mag-record, papakinggan ko na dapat siya. Kaso mas nauna sa akin ng mag-record na. Hindi natin pwede i-play ito kasi baka copyright hit strike tayo eh. Oo. Pero napanood mo na ba yung music video or napakinggan mo lang? Anong dating sa'yo nung kanta? Napakinggan ko na tsaka napanood ko na din yung official music video. Good vibes din. Siyempre, yung mga groovy songs talaga ni Bruno Mars, ganun din talaga yung atake. Groovy. Yung good vibes. Tapos, may intent ka din minsan na mapapasayaw. Although hindi ako ganun tao na kapag groovy music mapapasayaw ako. Pero alam mo sa akin yung one of the best songs talaga ni Bruno, yung Uptown Funk eh. Pag narinig mo yun talagang Oo, 'di ba?
kung ayaw mo, yung minimal lang yung paggalaw mo, mag-headbang ka na lang kasi ayaw mo namang gumanon-ganon ka doon sa... Kahit yung hindi ka, kahit hindi ka sumayaw, kahit nasaan ka, kahit mo lang maggagano ka ng in daliri pag, Oo. O kaya yung sa paa mo, i-stamp na konti. yung gawa. Lalo na kapag nasa jeep, nasa mass transpo. Pag nakaka... Ang ganda kasi ng tunog niya, lalo na pag naka-headphone ka. Oo, yung mga beat. Yung beat talaga nakakabuhay. Pero yung APT, apartment no? Dito sa Pilipinas, pag gano'n yung apartment. Yun nga natatawa ako dyan na banggit mo Kapyo apartment. Sa akin naman pag di ba may mga ganun tayo sa pag may release ng antay, mga misheard lyrics. Sabi ko parang apartel kaya natatawa ako kasi yung apartel kasi yun nga yan medyo na-connect ko dun sa mga ganung alam mo Chris, sa ibang bansa parang hindi naman dito lang sa Pilipinas may pangit na connotation sa apartel. Sa ibang apartel, sa ibang bansa parang kahit nga motel or 'di ba motorist hotel nga yan eh. Parang dito lang sa Pilipinas yung ganun ba ka parang ganun, ang pangit din kasi ganun ba kadumi ang isip ng Pilipino lalo pag apartel medyo dito ang dating ay cheap na na hotel para sa pampalipas ng ligaya, parang ganun. Yun nga, parang yun din yung pumasok din sa isip ko nun, yung mga green jokes na ganun tungkol sa apartel. Kaya sabi ko, hey, na-connect ko dun sa ganun, kaya medyo nag-catch din sa akin nung napakinggan ko yung APT. Pero yun nga, for lang din, sa kaalaman din ng mga kaparokya, parang anong tawag dito, yung inspired siya sa isang drinking game, classic drinking game sa nag-originate sa South Korea. Yung kasi paano ba siya ibigkas? 4-2, parang ganun. So, parang 'di ba dito sa atin pag may mga ganyan mga kasiyahan, may mga ganyan tayo palaro. 'Di ba yung di mawawala yung palaro tsaka painom eh. Yung parang beer pong ba yun? Yung okay. Beer pong. Sa kanila naman may ganong din. May ganong version. Parang larong pambata na yung parang may action na ganun tapos parang taya-taya something tapos yung maano ay iinom. So, ayun. Yun doon na inspired yung song. So, yun sa mga bias ko yung si Rosé ewan ko kasi sa lahat ng members ng Blackpink kay Rosé talaga gigitar eh. Oo. Sabi niya kanya-kanyang bias naman din yan. Oo. Okay, go ahead. Ay yun na din. Yun nga yung nagigitara. Bukod sa isa sa sa mga miyembro din ng Blackpink na kapag may mga solo yung nagbo-boom talaga si Rosé. Bukod kay Jennie, di ba? So, although Jisoo bias ako. Parang si Lisa sunod na rin kay Lisa na niya no? May mga solo rin talaga. Ano ba? Disbanded na ba sila or Ngayon? Parang hindi pa naman Kap. Or naka-hiatus lang or inactive lang. Tsaka binibigyan din siguro ng break. So, solo break yung mga members. Kasi di ba pag pinapakilala pa rin, laging may halimbawa, Lisa of Blackpink pa rin no? Kasi kung disbanded yan, wala nang ganung wala na. Parang ganun siguro ang trend ngayon, Kap. Kasi ang S pa yata, si Karina meron ngayong solo din, project. Yung actually parang lumabas na din ngayon yung app. Pinapakinggan ko din siya kahapon. Noon, part din ng playlist ko. Kasi nagra-random minsan ako eh. Alam mo, partner, meron ako naisip, paano kaya pag naging host ka sa opisina nyo?
Ang pangalan mo, ano, Chris Bermejo o Parokyanos Show. Oo nga, no? Oo nga, Di no, ba? Kap? Ano, may bragging, may ano ka, may bragging rights, di ba? Oo nga, no, Kap? Kasi, medyo nakakalat na din sa opisina na, uy, Chris, meron ka, di ba, podcast show, lumalabas ka na online. Eh di marunong ka na magsalita, pwede ka na mag-host sa amin. Yari ka, Chris. Oy, hindi. iba pa rin kapag Oo, kasi, di ba, usually ganyan yun pag mga artist, ganyan. Pag, halimbawa, i-guess sa isang show, lagi sabihin na, artist ganito of kung saan siya belong na grupo. Kaya ganyan. group. Oo. Kaya, Chris of Parokyanos Show. Looking forward. pero Chris, kasi parang bihira yan yung collaborations ng Western sa Asian. Parang yung huli ko nga nalaman din, parang ganun, Blackpink din, di ba? Yung kay Selena Gomez, tsaka Blackpink yung Ice Cream. Ice cream. Oo. Oo. Ice Cream, chillin', di ba? Oo. Oo nga, Kap. Parang ganun siguro yung trend ngayon, napapadalas din. Meron nga rin ako napapakinggan yung 17 na K-pop boy group. Boy band. With DJ Khaled. Oo nga, parang ganun na nga yung ngayon. Kasi iba rin kasi yung Western pop. Siyempre, alam mong ang market din nun ng Western pop. Usually kasi yung mga nasa K-pop din, parang models din talaga ng mga kilalang brands na European brands eh. Kaya usually dun nadideal yung mga yung mga collaborations. Oo. O tsaka yun na din siguro yung trend ngayon ng music industry. Tsaka iba rin kasi yung drawing ng nung paano pave ng way yung K-pop din sa music influence. Talagang yung term talaga ng second gen nung sa Girls' Generation tsaka sa Super Junior, yung Hallyu Wave. Hallyu Wave, di ba? Kasi first gen, sabi natin na first gen, Baby Vox, Sech Keys, ganyan, G.O.D. Ganyan. Medyo kilala sa Korea, ganyan, Show Taijin Boys. Medyo hindi, pero kung tatanong mo bilang ordinary Pilipino, hindi siya kilala. Oo. Pero pag sinabi mong yung Girls' Generation, Wonder Girls, tapos 21, kasi second gen yung galing sa top 3 agency di ba? Agency, oo. Talaga 2 AM, 2 PM, tapos Super Junior, tapos Big Bang. Kilala, di ba? Pero yun nga, pre, may iba ka pang medyo magkakaibang pares naman silang pop, pero parang ibang genre kasi Korean and pop din naman eh. Siguro sa akin, isa rin yung ito di naman Korean K-pop to, pero Brandon Yuri tsaka Taylor Swift. Magkaibang collab yun. Yung mga collaborations. Oo. Kasi Panic at the Disco medyo rockish, ganyan. Oo. Alternative. Tapos Taylor Swift from country to pop. Pop na, oo. Ang layo eh. Tapos biglang nagsama. Pero ang ganda nung lumabas, di ba? Oo, no? Mami pabiling Jollibee. Tapos lagi alam mo maraming Swifties magagalit sa sinabi mo na yun, ha? Ay, hindi. Si Brendan naman yun, di ba? Mami sa lyrics yun. Linya ni Brendan yun, di ba? Tingin ko, Kap, yung take ko dito siguro, Kap,
yung sa collab ng Western pop and K-pop siguro, parang give and take. Kasi Mm. pag yung parang one of the din characteristic kasi pag sa West yung music is yung marketing. Tapos yung sa K-pop naman is yung syempre bago siya sa panlasa, pakinig ng mga listeners. Western listeners, oo. Oo. So doon siguro nagresulta kung bakit may mga ganitong collab. Although knowing na 'di ba, yung sa western side kasi kaya ako nasabi sa marketing kasi iba din talaga yung paano nila i-market yung isang i-release na single or album. Mm-mm. Tapos i-carry pa nung K-pop which is bago nga syempre sa western side din ng mundo na yung ganong Tama. Oo. Diba? Kaya may mga ganitong yun na kasi din yung thread nakikita kong thread na ng Tsaka, nag-exist na rin naman din talaga dati, pero yun, yung sa akin na bigla lang din talaga ako na halimbawa K-pop, tapos bilang western. Medyo ba, tapos yung magkaibang genre na di ba featuring pa nga dati yun laging feature, nagtatago sa featuring. Pero ngayon kasi, nowadays, parang dito sa Pinas, hindi na masyado nagagamit yung featuring na, halimbawa, Sam Concepcion featuring TP Dos Santos, yung mga ganon. Wala nang ganon eh. Laging ganon na, Heb Abi X. May ganon eh. Oo. X na yung laging X na, which is yung parang modern ng end or dati yung sign na di ba? Yung Oo. So ngayon X na. So yung tingin ko talaga Kap, yun ngayon trend talaga ng music industry. So give and take talaga which is yung yung parang flagship na characteristic on both Western and K-pop music or Eastern music. Tama, oo. Tama nga naman, pero Chris, bago tayo magtapos, any last words? Ayun, mga kaparokya, ugaling makinig at manood ng The Parokyano Show para sa mga goods na talakayan tulad nito. Ayun, looking forward Kap dun sa episode natin regarding sa Copa Friendlist. Copa Madraso, friendlist natin. Hello Lord, kung naririnig mo man to. So, ayun. Si Omar nakikinig din yan sa atin. Kasi niya PMF's number 1 goalkeeper. First choice goalkeeper natin yan. Ganda rin ng laro niya kahapon eh. Lalo kay Rafa, yung laging mga one-on-one nila ni Rafa. Oo. Talagang nakikita mo natalo na talaga si Omar nun eh. Omar, oo. Challenge talaga. Tsaka gaganda rin kasi ng attempt ni Senyor Rafa. So, yun nga, looking forward din po kay shoutout kay Senyor Rafa. Di lang po Spanish siguro magpapaturo ako. Siguro pati na rin paglalaro. may siya pag tumatakbo medyo rin siya, diretso siya nakatayo. Hindi siya yung slouchy na huba eh. May talaga, may form talaga na player talaga. Oo. So, syempre, shoutout na din siguro sa kapatid ko kay Crystal. Ang ganda po ng laro mo kahapon. Goods na goods. Oo. Yun di ko talaga makalimutan nung may header attempt si Crystal. Tapos kami ni Chris na nasa bench sa gilid. Sabi ba naman niya. Nakakaya syempre pag lumabas mapapakinggan na to. Pero ito po talaga yung Entoto na sinabi ni Chris. Nakakahiya naman kung maka-goal pa si Christian. 4'11 lang po 4'11 lang yung kapatid ko. Nagulat din kasi ako
doon, na-overcome niya yung mga at tatangkad ng mga nandun kasama niya doon sa Natawa rin settings. ako nung gumanon yung mukha rin ni Christian. Alam mong game face na game face. Yung nakasema ako. Tapos nung nag-miss yung ngiting frustrated. Yung gano'n pa. Shout out. Basta yun, ang ganda going forward doon sa episode na yun. Yung sasariwahin natin yung mga nangyari ka. Oo, tama. Masaya. Ayun, doon na po nagtatapos ang episode 29 ng The Parokyanos Show mula sa akin at kay Chris na aking partner. Kita-kits po sa susunod na episode at mabuhay po ang parokya.